You're you see in nobody else, you are you. From Haruki Murakami sa kanyang librong Kafka on the Shore. Muli, welcome po dito sa ating episode. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At kasama nyo rin po ulit si Jerome. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayan. Noon. Kumusta Noon, people of the magandang world? gabi. Yes. Good evening, Yan. good morning, good afternoon, good midnight. Dapat binabati na natin yung mga Siyempre, 'di ba, progressive na tayo. So, we continually greet yung mga members ng nocturnal community. Nocturnal adoration. Dati mga lolang nag-adoration lang. Kasama nila yung mga hold-uppers, snatchers, Pero ngayon, yung mga kasama, ako, minsan kasama na ako sa community. Mga may insomnia. May insomnia, no? Oo, Either pero hindi talagang buhay sa gabi o kaya hindi lang makatulog. totoo. Kaya nga, unti-unti nang nadidefine ng sambayan ng Pilipino yung commercial na para kanino ka bumabangon. Kasi yung oras na bumabangon ng tao, tulog pa kami. Ano na ngayon, para kanino ka natutulog? Oo. Kanino ka nagsisend ng good night? Yan. Yung Russell may pinanghuhugutan na. Pero ibang topic po yun. Sabi kasi ni Davao Conyo, ni Philip Hernandez, good evening is magandang gabi. Ano yan? Basta, pag good evening daw, magandang gabi ba yun? Aha. Tapos, mag-good night ka lang pag mahal mo na. Okay yan ah. So, ilan ang good night mo, Sel? I invoke my right against self-incrimination. Self-discrimination. Anyways. Self-incrimination. Anyway, dyan, siyempre dito kasi gabi. Dyan ba sa Espanya, ano ba dyan? Tanghali? Hapon? Ano ba? Hapon. At the moment of recording hapon, kasi meron tayong 6 hours na pagitan dito sa Espanya. Sa Italy rin naman, sa pagitan rin with Manila, no? So, same lang kayo ng time zone? Same lang, although weird kasi dapat ang ka-time zone namin na yan ay UK, pero political reasons. Bakit late kayo kumain ng lunch? Kasi biologically, yung oras namin ay late biologically kasi ang tamang oras namin ay UK time. So, kung ngayon ay alas 3 ng hapon, in reality, alas 2 pa lang talaga ng hapon. Pinipilit nyo yung mga bagay na hindi naman dapat. Pero dahil kaya naman, parang you just settle for it. Ganun ba yun? Kaya nga nandito ako eh. Hindi, joke lang. At kaya meron tayong special guest din. Kaya nasasaktan din minsan kasi pinipilit ba? Yan. Kaya nga meron tayong isang mabuting kaibigan na kasama natin para liwanagan tayo. Kasi pag kami lang ni Lennon po, mga kaibigan, ay alam nyo naman na kumikiti din ang aming mga pananaw kasi mahilig kami sa masisikip. Kaya narito para paluwangin ang aming isipan. Ang maglalagay ng aceite para dumulas ang ating conversation. Kinakalawang na usapin. Meron tayong kasamang sariwang-sariwa pa. Parang karne lang Fresh na karne. Fresh na fresh. Kamusta ka naman, Jerome? Bakit ba nung Jerome? Ninong mo ba si Jerome o manong mo si Jerome? Bakit nung Jerome? Hindi ko kasi siya matawag kasi endearment niya yun eh. Gusto ko sana daddy, kaso lang internal pa yan. Sige, okay na lang yung nung. Huwag na lang yung daddy. Internal arrangement sana yan eh. Sige. Sinong Jerome, yung nong po kasi galing sa manong, di ba? Sa Ilonggo. Kasi nung nakilala ko itong si nung Jerome, meron kaming kasama. Kilala rin mo rin, Russell. Kasama ngayon ni Francis sa
survive, si Francis. Oh, Robert Francis kasi pangalan niya. So, siya talagang tumatawag nun kay Nung Jerome na Nong. So, nahawa na lang kami. Anyways, yun ang aking explanation. Pakilala na natin. Siya na ang mag-present ng kanyang sarili, no? Kasi nung last episode natin, kasama natin si Brian, na kasama niya rin sa Italy, as a junior of the Society of St. Paul. And ang dami, maraming salamat po sa mga positive comments na maraming natuwa dun sa ating last na episode, no? Anyways, ang dami kong daldal. Ikaw na, Nong, pakilala ka naman. Ayun nga po, ako po si Jerome, taga Iloilo. Pag nahalata niyo po na Ilonggo ako dahil sa pananalita ko, talaga pong Ilonggo ako Pero ayun nga, Akala ko sa lakad. sa lakad, Sa pabango. sa pabango ba. Ayun po, nandito po ako ngayon sa Spain, bumisita kay Brother Lennon, at saka na rin po yung isang opportunity ay makapag-aral ng Spanish language. Kasi nga yung quote-unquote, yung language ko ngayon ay hindi na Filipino, hindi na Hiligay nun, or English, hindi na rin English, pero more or less Italian na. Kasi kailangan mamuhay, kailangan ma-survive. Pero nitong taon po, nakatapos kami, kasama ko si Brother Brian ng bachelor's namin sa theology. Gawa ng doon kami pinag-aral sa Italy. Nakatapos na kami ng bachelor's. Then si Lennon, nakilala ko sa seminaryo sa Maysilang, sa Cavite. Pero before po ako pumasok ng seminaryo, I also studied outside, quote-unquote, of the seminary. And ewan ko pa kung anong pumasok sa isipan ko noon at psychology yung kinuha ko. Pero hindi ko rin siya tinapos kasi nga, minsan may mga tawag tayo na mas mahalaga na kahit anong ginagawa mo, ano yung estado ng buhay mo, iiwan mo talaga kasi mas mahalaga siya. Mas pipiliin mo yung isang bagay kaysa sa yung kung anong nakasanayan mo. So ayun po, iniwan ko yung psych at pumasok ng seminaryo. Ayan, thank you sa muli po ito po ang tamang usapan. Salamat po sa pakikinig. Tapos na agad. So meron ka talagang iniwang tao, no? Hindi naman Ay, tao. magandang usapan. Mga Wala bagay. namang pangalan na Nige. Okay lang. Mga bagay. Ano bang alam mo? Ano ang alam nyo? Sabihan nyo, baka hindi ko alam. Gusto mo bang sabihin? Hindi po. Pamilya, oo. Iniwan kasi I've chosen to... Ay, may pamilya ka na nung nainiwan. mga kamag-anak. Ayun. Kala ko may pamilya kang Walang anak pero kamag-anak. Ayun, Pero kasi mas pinili. pag niyakap ba natin or hinarap natin yung tinatawag nating vocation, iniiwan ba talaga natin sila? Hindi ba maganda bit-bit natin sila sa journey? Kasi even yung attitude, yung orientation natin, yung upbringing natin, dala naman natin sa sa seminary. Tapos eventually, as we grow in age, in wisdom, may mga bagay na natutunan natin sa sarili nating bahay na na-apply natin dun sa bago nating family, yung community, then eventually yung places ng apostolate natin. Kaya minsan tinatanong ko, kung yung sinasabi ba nila traditionally na talikuran mo ang iyong pamilya, ang iyong past life, is it truly possible? Like 180 degrees? Or at some point, bit-bit mo siya sa puso mo na hindi naman talaga sila nawala. Ewan ko, ano bang dyan? Kasi yun yung mga traditional language, di ba? Mhm. Talikuran, or meron pa nga, di ba, yung isa na nakarang podcast episode din natin na rin po yung Russell, yung term na renounce. So, yun, ano bang mo dyan? Dahil tag-interview naman kami dito ngayon Siguro, my personal point of view, siguro yung interpretation ng Bible dati, excuse me sa mga mas marunong sa akin, pero during the medieval period, no, or even up till Trent or before Vatican II, yung interpretation natin halos ng Bible is more literal, parang ganun ba? Mm-hmm. So even the religious lives adopted this context na pag sinundan mo yung Diyos, pag sumunod ka sa Diyos, pag sinagot mo yung Diyos, parang iiwan mo na lahat, parang namamatay ka na sa sarili mo. Kasi nga, from what gospel is that, na sinabi nga, parang iwan mo lahat, nanay mo, tatay mo, gano'n. Yung tawag dito, those who want to follow me, Leave everything. Let the dead bury their dead, mga gano'n. Okay.
which technically happened sa akin. Pero going back sa topic, no? Ngayon kasi kailangan nating maging open eh. Not in a sense, not sobrang liberal naman. Tulad nga ng sinasabi ni Pope Francis, we need to be a church of open doors. Kasi nasanay tayo na yung mga nasa posisyon, nasa taas lang. Pero in this case, even sa lives natin Lennon, even kay Brian, Damay pala ako. na mga religious, I think hindi siya yung nirenounce mo eh. Hindi siya yung namatay ka na. Hindi siya yung iniwan mo. Pero I would say na kung may minamahal kang tao, for example, may girlfriend ka sa labas, you decided to answer the call of God sa seminaryo, hindi mo siya iniwan eh, actually. Parang sinagot mo yung tawag ng Diyos, gawa ng gusto mong palawakin yung pag-ibig na dinaramdam mo sa Kanya. May isang magandang kwento eh, yung isang pari natin dati sa St. Paul, Mhm. matay na siya, God bless his soul. He wrote in our article, Youngster, I believe, sabi niya, yung mga seminarista, bakit ba hinahayaan pa, quote-unquote, na Diyos ng magmahal? Oo. Na umibig kasi isang babae. Kasi nga, dapat seminarista, lalaki. you should be chaste, you should be on that direct path towards chastity, and everything. Nag-Italian. Italiante. Ayun. Sabi niya, kasi nga, hindi ka naman nare-restrain ng Diyos kasi it was your will na pumasok ka, na sumagot sa tawag niya. Pero as a challenge, parang pinapresent niya sa'yo to choose between not lesser evil, pero the more, yung mas pinakamaganda, the beauty that is more transcendent, sabihin natin. Oo nga, mahal mo. Pinakamagandang bagay yung magmahal. Pero yung pagsagot mo sa tawag sa Diyos, yung pagtawag niya sa'yo, isang magandang bagay din na kung pipiliin mo, hindi lang yung individual yung mamahalin mo, pero yung mga sangkatauhan na, yung inassign sa'yo. So siguro yung quoted natin na iniwan, tinalikuran, I think hindi na siya valid ngayon. Kasi nakakauwi naman na, may communication na, nandun pa rin yung connection. Pero yung pagmamahal, yung, tulad nga sabi mo Russell, yung upbringing, yung education na nakuha mo sa parents, dinala mo lang, mas pinalawak mo, na hindi lang yung iisang tao o sa pamilya mo lang sinishare, pinapractice. It becomes universal. Ganon. So technically, to sum it up, sa dami-dami na sinabi ko, parang mas pinili mo lang, hindi nga lang dapat yan. Mas pinili mong yung malawak na area kung saan mo pwedeng maibigay yung sarili mo, pwedeng mai-offer yung sarili mo, pwedeng mailahad yung pagmamahal mo. Salamat po sa magandang tanong. Oh, Miss Universe! Okay, salamat contestant number 3 mula sa Molo, Iloilo. Ayan. Molo ba Santa Barbara? Hindi, ano to? Santa Barbara Canong, di ba? Pero taga Molo din ako. Sa Molo ako lumaki. Pero lately di sa Santa Barbara na ako nauwi. So, pares lang din naman. Binabanggit mo na nga itong yung case for example ng isang seminarian, the falling in love and everything like that, no? Di ba mayroon nakaraan na movie, na lumabas na movie, no? Na actually na-recommend din sa amin to nung isa namin kaibigan, si Kuya Glenn, para Hello Kuya Glenn, hindi pa rin namin napapanood. Oh, yun nga kasi ang problema namin eh, hindi pa namin napapanood ni Russell. Napanood mo na ba? Yun ang una kong tanong. Hindi pa, tidbits lang talaga. Tidbits. Oo. Pero can you share to us your thoughts? Kasi almost connected eh. Maganda yung yun, nandun ka na eh, na natitira mo na eh, napupunto mo na yung topic nung nung pelikula na yun. Paano ba sasabihin? Hindi naman tayo pwedeng mag-act out bilang mga movie critic kasi nga hindi pa natin napapanood masyado. Okay. Pero kaya nga wala rin kami Yeah. Siguro yung mga main arguments, like for example, may isa doon na talagang kahit di pa natin papanood, alam natin eh, isa sa main argument. Parang nagkaroon doon ng scene na actually ang daming pwede doon una, yung parang isang linggo lang tapos nagkain laban na. Okay, yun una. Yung pangalawa na parang nagkaroon ng
what do you call this? Parang kasunduan with God. No? Mhm, Sige, mhm. papasok na lang ako, babalik akong Mhm. seminary, basta gawin mo to, bla bla bla. And then yung pangatlo ay yung ginost lang niya si ate girl. So yan. Yan ang tanong ko. Anong comment mo dun? Sa tatlong tema siguro na yon, no? Yung una, Interject na lang kami. yung isang linggong pag-ibig, I believe naman siguro possible yon. Pero, if love consists only of lust, yung physical lang yung pagkakaano mo, at wala pang pagkakakinlanlan sa tao, I think you should review that concept of love na meron ka. Kasi at the end of it all, sabi nga ng mga moral psychologists, as much as I could remember, according sa Kohlberg's triangle, hindi lang naman passion at hindi lang naman infatuation yung love. It should be also consist of commitment. Kompleto dapat sila. According pa to kay Kohlberg, so yung mga pinag-aralan ko, baka paso na kailangan may passion, may commitment, at saka yung romance or infatuation, gano'n. Pero pag infatuation lang, I believe, give yourself some time na i-determine talaga kung ano ba. So pag 1 week, 24 hours ba kayo magkasama, malalaman mo yung personality ng tao. Even years kayo magsama, hindi mo makikilala, di ba? Some may not agree, pero I think 1 week could be and could be not. Pero ang yung problema doon is that may commitment ka na eh. Di ba, seminarista ka? Kumbaga nagpa-engage ka na eh. So, bakit mo kailangang mamangka sa kabilang ilog kung nandito ka na sa kabila? So, yun yung isa. At saka, napakadali. Siguro, for, how do you call that? Theatrical purposes, pwede namang gawin yan, na 1 week lang yung ginawa. Pero, more than, hindi siya feasible, pero parang imposible. Parang well, let's leave it to the imagination of the writers. Yung pangalawang tanong is, yung kasunduan. Well, in my case, or perhaps sa iba, aminin naman natin na hindi. May mga personal tayong dahilan bakit tayo pumasok, di ba? Na as much as possible, or at that instant, parang hindi pa siya refined. Mm-hmm. Perhaps, yun yung kasunduan mo. For example, magpapari ka dahil yun yung pinangako mo sa nanay mo, sa parents mo na namatay. That could be a kasunduan with the Lord. Pero throughout your journey, mapapolish yan eh. Malilinis yan eh. Yun lang yung tingin kong hindi masyadong magandang context ng film kasi may mga tidbits naman silang nilalagay sa YouTube or sa Facebook. Para siya kasing, parang ginagawa mo na, paano ba natin sasabihin? Nagbato ka ng piso sa fountain at dahil nagbato ka ng piso sa fountain, nanghihingi ka na ng kapalit. Parang wishing well na yung desire na yon. Ano yung pangatlong tanong? Nalimutan Ghosting. na. Yung ghosting. Oh, yung ghosting. Ano ba yung ghosting? Wow, hindi alam. Excuse me. Yun lang naman yung ginawa mo. Charot. Akala ko nga sa akin ginagawa yung message ka tapos 3 buwan na yung Ayun naman mo reply pala. na. Yung mga nagpaparamdam lang sa'yo kasi may kailangan. Ay, hindi ghosting yun. Ay, di ba yun? Di ba yun? Ano yung panggagamit? Ang tawag doon ay John Michael. Nandyan pag may kailangan. So ano ba yung concept ng ghosting? Binabasa lang yung message mo pero hindi. Hindi. Ano yun wala pong hindi yun si Michael yung namin, yung tropa namin. Kwan po talaga yun. Yun talaga yung Ano tawag tawa. dito? Diyan lang pag may Pauso kailangan. yun ng panahon ngayon na pag medyo pragmatic yung mo, yung kausap mo. kakilala mo or something na parang mangangamusta bigla tapos, oy, kumusta? Tapos, etc. Tapos, siya nga pala, ano pala ako, may ganito ako idudulog sa'yo, etc. Blah, blah. Mag-ano pala, magbibenta pala ng insurance. Oo. Tapos Other gagaslight side ka pa ano? na, alam mo, what if, wala kang ipon, tapos ganito yung nangyari. I mean, valid naman, pero, di ba? Anyway. Kasi kaya yung mag-message siya yun na, ay, kamusta ka na? Tapos pala may kailangan, no? Hindi mga ganun. Mangungutang. Pero hindi ito yung naman. Actually,
since na-interrupt na rin natin si Nong Jerome, yung maraming mga ganyan na mga kaibigan natin sa dahil lang mga brothers tayo. Kayo, sorry. Ano pala ako certified na pala ako ex-con, ex-man. Hindi, yung mga sisters natin diyan no, sa paligid, yung mga nakasama natin sa apostolate, yung mga isang metro na lang magkakaroon na ng emotional attachment kay Brother Jerome, kay Brother Lennon. Yan yung mga biglang, brother, kamusta? Kasi may problema ako ngayon. Iniwan ako ng boyfriend ko. Nag-away kami ng boyfriend ko. Tapos syempre, ikaw naman, yung brother figure, parang, I think it's a good, it's a good time para from time to time, i-address naman natin yung mga issues na meron kasi tayo na, gaya nga nasabi ni Jerome, diamond in the rough naman talaga Lahat ng iba nga kahit ordained na hindi naman naging diamond. Talagang magaspang na bato talaga na. Pero pinili ng Diyos, di ba? Pero ang point doon, halimbawa, marami sa atin nung pumasok sa seminaryo may messianic complex Totoo yan. Na parang, may problema si bro. May problema si kapatid. Tapos may problema si ate girl. Tapos parang, ang tingin ng mga seminarista sa sarili nila na parang, sa akin nagtiwala. So, baka I might be someone special sa kanya. Na parang ako lang yung makakasolve ng problema niya. We'll now be having a quick break. See you in a jiffy. This segment is sponsored by our website. Visit tamangusapangpodcast.wixsite.com/PUUMT for more blogs and reflections alongside our weekly podcasts. Anyways, may tanong ata si Russell para sa iyo ng Jerome. Go. Oo. Bigla nawala yung tanong. Nawala. Ang tanong ko ay ano ang tatanong ko sa'yo? Hindi, ang tanong ko lang kay nung Jerome. Siyempre kasi you kinda seen it all somehow. Nakita mo yung sarili mo at the same time you continue to give yourself sa formation. Ano yung mga considerations mo na you said na ito na talaga yun. Kumbaga, despite, of course, siguro naman during the formation, may mga nakilala ka, tapos may mga na-experience kang crisis. Parang, what keeps you saying na, ito yun Paano ba dapat sagutin? Una-una, pumasok ako dahil sabi ng parents ko nung dati, gusto ko na nung bata. Pero perhaps yun yung isang masasabi nating unpolished na intention, no? So, as a promise to them, I made it a reality. Kasi, nung nag-aaral ako sa labas, 3 years din ako nag-college sa labas, hindi pa tinapos, 3 years ako nag-aaral sa labas, I felt something na may kulang. Kasi pagka-graduate ko ng high school, pumasok na rin. Nag-try na rin ako mag-search in sa diocese, pero hindi ko yata feel maging diocese. Kidding. So, ayan. Dire-diretso, along the way, hindi siya magiging madali. Given my personal experiences sa family, hindi love life yung challenge ko yung pangungulila. So, ganun. There came a point na parang nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng motivation. Pero there came a point also that God sent some angels, quote and quote, sa buhay mo na magpapaliwanag sa'yo, to mentor you, to guide you, and to polish, sabihin na lang natin, yung mga intentions mo. So may mga masters, may mga formators na naging kaibigan, patuloy na umuoo, sabi nga ng ex-provincial natin,
si Father Joe, yung pagiging isang reliyoso mo pag nag-profess ka na ng vows mo, hindi siya, magre-renew naman ako sa susunod na taon, doon na lang ako, oo. I think, panghahawakan ko yung sinabi niya na bawat umaga, bawat pagising mo, are you really willing? Are you, sabihin natin, prepared or disposed na mag-oo ka sa pinangako mo nung nakaraang taon? Siguro yun yung pinanghahawakan ko kahit may mga problema. Nagkaroon din ng pangungulila nung nalipat sa Italy. Mas matindi yun actually. So, kasi mas malayo ka na sa pamilya mo. Pero, ayun nga, sabi ko, kasi nung naging motto ko, quote and quote, mula nung nakagraduate sa seminaryo, God is providence. Ano yung providence na yun na pag-usapan natin last week? Yun nga, grace. Grace in what form? Sa pamamagitan ng ibang tao, they could also help you. So I think hindi ko matatanggal yung relational aspect sa vocation ko. At the end of it all, we're made in the image of likeness of God. Ano ba yan? Relationship, sabi nga ni Baltasar, if I'm not mistaken. So ganun, yung patuloy kong paglakad, madapa man ako, ginapang ko man makapunta sa susunod na hakbang, yung pagapang at muling pagtayo na yon, may natulong sa iyo, may tumutulong sa iyo, ganon. So Para maitayo. No? para may tayo At maigapang. kasi nadapa ka. Oh, Ayun, so siguro yung to sum it up, ano yung nakatulong sa akin? These people na nasa paligid ko, hindi man sila physically nasa paligid ko, pero they're there whenever I need them. Whenever I need some light, some counsel. Si Lennon, for example, kalokohan lang palagi pinag-usapan namin. Pero minsan, mga ganong usapan, napupunta din yaan. kalokohan. Sa katinoan. So, kaya nga sinasabi natin, even in the most mundane of things, may makikita kang beauty, di ba? May makikita kang mga kagandahan, kahalagahan. So, hindi ko din i-discount yung mga experiences na sabihin natin hindi maganda. Yung mga ginos ka, joke lang. Yung mga ganon-ganon sa buhay mo. Part yun ng formation. Pero yung pinaka main point dyan is, handa ka bang umoo sa panibagong araw sa bawat pagising mo bilang religyoso? It may sound too dogmatic, it may sound too, paano ba sasabihin, traditional, pero yun naman yun eh. Nasa sayo at nasa sa Diyos mo. Well, paano mo ma-practice sa community, sa pastoral aspect, ganon. So hindi mo sila madi-discount. Pero parang ano rin yun, no? Pwede rin siyang ma-apply kahit hindi lang sa hindi lang sa religious life yung araw-araw na pag-oo. Yun nga, ganda nabanggit ka din kinakain ko yung mic. Nabanggit din kanina ni Russell, di ba? Yung kinote niya yung Ben and Ben, di ba? Yung araw-araw pipiliin ka, di ba? Parang I think hindi lang siya sa religious life nag-a-apply. Nag-a-apply din siya sa iba pang mga estado ng buhay that you have to choose really that life every day, no? Every morning, o kung nocturnal nga kayo, every evening. 'Di ba? Kasi last week ang pinag-usapan natin yung destiny and providence. Sometimes we fixate on the idea na 'di ba, na destined ako na maging pare, destined ako for this particular person, 'di ba? And kapag nangyari tuloy, kapag at the end, nahirapan tayo, nasa halimbawa, nasa religious life ka and then nagkaroon ka ng crisis, or mayroon kang family life, may asawa ka, and then yung quote-unquote, you fell out of love. Diba parang mas lalong masakit kasi we have fixated so much on that idea of destiny, that this is what is planned for me. Na para bagang wala nang mababago, ito na yun eh. Kaya I like the idea that in every states of life, hindi lang para po sa mga religious katulad ni Ninong Jerome,
Ako rin pala nga pala. Minsan nalilimutan ko. So, hindi lang katulad sa atin. Para rin halimbawa sa mga katulad ni Russell na nasa loving relationship with the Lord and with everyone else. Ano, Sel? Di ba? Sabi nga we love men. We love men. Kasi luma pa yung Biblia ko eh. We love human persons daw. Yan, human persons. Yun nga, you have to renew lagi nga yung pag-oo. Ito ang ano ko dyan, take. Sa tingin ko, maturity will teach us na everything in our lives should make us feel, think, and live as the best human as possible ba. Kumbaga, we should not look at commitment, relationships, or even yung personal state of life as something na parang garment o uniform lang na isusuot lang natin just to perform a certain function, then hubarin natin, then we'll go to live on another life. Tawag nila dun double life eh. Pero ako kasi nabubullshitan ako dun sa tawag na yun. Hindi niya makapture din yung essence ng phenomenon na yun. Pero yung the mere fact na kapag nagkakaroon ang isang tao ng crisis sa kung nasan siya ngayon sa estado ng buhay niya, kung nakikita niya yung crisis as a way to let him or her know na he or she has to go out of that current situation, ibig sabihin, hindi pa yun yung para talaga sa kanya. Kasi, crisis are actually challenges na directly binabato sa'yo. Question ka na para kang nasa interrogation na, is this life still worth it? Itong isinasabuhay mo ba? Kaya yun. I think commitment goes way, way, way beyond functionality and utility. At the same time, beyond pleasure, I guess. Meron akong nakilalang tao na nagkwento siya ng kanyang testimony niya about commitment. I entered for the wrong reasons, but I had the good reasons to stay. And tama naman, it applies not only sa seminary or religious life. It applies to people engaging in meaningful relationships. Supposedly, every relationship should be meaningful. Otherwise, what's the point of living? Yun nga it should make us be more human. After all, and ito naman specifically for people who are embracing religious life, priesthood, or anything religious or spiritual. God just loves humanity. Na if you deprive yourself of your own humanity, what is left to love, no? And kung tayo may karelasyon tayo, or we are in an office, we are in a community, we share our life with somebody or with people for that matter, with our families. What's the point of just only showing the good side? Parang hindi, ako dapat ganito lang. Bawal lang magalit, ayoko kasing ma-reject, ayoko i-judge ako. Worth it ba yung pagpapanggap, yung pagbabalat kayo just to be loved? I mean, we don't demand love from people. Meron yan sa sarili natin, may mechanism yan na it grows as long as i-cultivate mo siya sa sarili mo. Basta, ang parang ano ko dyan kasi, ang dami nating oras, taon, even decades pa nga, na sinayang dahil sa half loves, half commitments. Wow, I like that. Half loves. Half living, di ba? Or sa mga kaibigan nating yung half-assed relationships. Ang dami ng meaning ng ass di ba? May Oo. 'Di ba? May dumb ass, may smart ass, may half-assed. So, piliin mo na lang kung anong klase ka ng donkey. 'Di ba?
Hindi kasi pwedeng sinasabi, 'di ba? Sinasabi ng mga tropa natin ngayon, dapat hindi mo binibigay kasi ng buo yung sarili mo. So what's the point of committing? Eh, 'di ba? Sabi nga si C.S. Lewis, to love at all is to be vulnerable. No, you allow yourself to not actively like a masochist na parang you allow yourself to be hurt. Mhm. But by letting yourself be vulnerable, you allow yourself to be loved. And I think that's the point of commitment. You do not only love. Yan ang problema sa ibang mga seminarians or sa ibang mga taong may mga kapartner. Parang, I'm so passionate about love, so I should just give all my loves and I should just express it and I should sacrifice. I will be more than willing to listen, to offer my time, my energy, my resources. Tapos pag naupos, biglang magagalit, magiging bitter tayo na, binigay ko naman lahat, bakit daw pinagpalit, etc. Bakit daw, sa pangit pa talaga, mga ganun. Di ba? Kasi yung point doon, we don't allow ourselves to be loved then just as we are. I mean, marami kasi sa atin, takot tayong hindi mahalin dahil sarili natin hindi natin mahal eh. Yung tipong, ako personally, if I will be asked to marry myself, hindi eh. Hihiwalayan ko agad sarili ko eh. Diba? Kaya ako nasasabi. Diba? Mga ganun ba? So, what will you expect? Diba? Gusto natin, good lang, always the good side. Hindi natin pinapakita ang bad side. Bakit? Pag pinakita natin ang bad side, tatakot tayo, iwanan tayo, or i-reject tayo. Diba? Or papakita mo na dapat valuable ka, like matalino ka, and you've got skills. If you don't have skills, ba yung biruan nga natin sa loob dati, yung inside joke dyan kung hindi ka matalino, at least dapat man lang pogi ka. Kung pangit ka na nga, law-eye ka na nga, manul-manul ka pa, Wala na. mango ka pa, wala na. Mango. Diba? Mango ka pa, wala na. Funny yung mga yan, nakakatawa, pero we put so much pressure na we live half lives. We live somebody else's life. Hindi pag naging seminaryan ako, gusto ko maging katulad ni Rolando Rivi o niya. Gusto ko maging katulad ni yung batang pangalan ng bata nyo bata yung Blessed o yung Servant of God nyo na bata? Si Bigolongo. Si Bigolongo. Carlos, diba? sinisip mo nung Bigolongo? Sorry na. Venerable. Sorry naman. Si Bigolongo. Gusto ko ganun ako na parang faithful ako sa sutana kahit sa kasi nga balik tayo sa sinabi mo kanina, nagkakaroon ng idealistic mindset, yung messianic mindset ba na pag pumasok ako sa paglabas ko, the world will be lit anew. Yun yung pinakadelikado. Kasi marami rin tayong nakakilala na ganun. So, pero at the end of it, sila rin yung magsasuffer. How do we deal sa ganito kapag may mga tao that we know or lalo na that we love na may ganitong malupitang messianic complex ba? How do we deal with them? Hindi naman tayo psych, no? Hindi naman ako psych. So, paano nga ba? Yung tanong, in my personal opinion, well, accept him as he is or she is, pero accompany him or her na ipakita mo rin sa kanya na hindi ka si Superman. First of all, hindi nag-exist si Superman. Hindi ka rin si Kristo kasi si Kristo dumating na sa mundo. So, wag mong angkinin yung problema ng mundo kung hindi mo naman talaga problema. I am, in a sense, be who you are. Tulad nga ng quotation na sinabi ko kanina, di ba? You are you, tama? Be who you are. Well, accept your vulnerability. Accept also your greatness. Pero wag mo namang ipamukha sa mundo na may superpower ka kasi alam natin na hindi yun nag-i-exist. So, kung hindi mo kayang solbarin, Italiano, Espanyolo, halo-halo. Kung hindi mo kayang
Kung hindi mo kayang ma-resolve yung problema ng ibang tao at saka nag-present ka na kaya mong tulungan i-solve, or kung hindi mo makayang i-solve yung problema ng sarili mong pamilya, don't be depressed, don't be ashamed to ask for help. Kaya nga tayo sinasabihan na no man is an island. Kasi nga, messianic complex, mag-ingat ka. Minsan schizophrenia yan. Leading towards that kind of sakit. Pero ayun, in my opinion, kung may mga kaibigan tayo, kakilala na ganito, we accept them as our friend, family member. Pero i-accompany natin along the way na as much as possible, mawala nila, matanggal nila sa pag-iisip nila na they need to resolve everything by their own power. At saka sa pagiging iba natin, doon mo makikita minsan yung kagandahan ng ng paglalakad na magkakasama. Gasgas na ngayon yung synodality, synod, di ba? Pero putting this into context, Akala ko magmumura ka, puting pala. Ako din. munti ka na. Akala ko may sasabihin ka against synodality. Yun nga sabi niya, synodality, puting. Putting this into context, siguro sa ating pag-uusap ngayon, yung pagiging iba natin sa kasama natin, sa katapat natin, sa kung sino-sino man sa kaibigan, the beauty of it is magkakaroon ng complementarity. Iko-complement mo siya. Iko-complement ka rin niya. Tutulungan ka niya sa kakulangan mo. You do likewise. So, yun din yung beauty ng story of vocations, di ba? Kaso minsan yun nga, babalik na naman tayo sa point na sarili lang natin iniisip natin, di ba? Kasi hindi ako sasama sa iba kasi gawa ng hindi naman sila nagdadasal ng rosaryo, tumatakas pa nga pag Vespers, nanonood ng sine, pista, nanonood ng sine sa kung saan saang mall, kasi palabas yung bagong Samurai X na movie, mga ganong yung iba nagdarasal, nagbe-Vespers, yung iba kakain ng ramen sa bayan ng silang, mga ganong example ba? Based on fictional characters po, ha? The views and opinions of our guests do not reflect. Wala pong pinapatamaan. At kung may natamaan man, alam nila kung sino sila. Oo nga. Mag-comment na po kayo. Pero maganda yun, no? Kasi yun naman rin itong platform natin, itong Tamang Usapan. Yun din yun actually that kaya nga natutuwa kami ni Russell na meron na tayong mga guests. Kasi mas nakakarinig kami ng mas diverse pa, mas mayaman pang mga point of views. Pero yun talaga yung main goal natin dito sa podcast, that yun nga, magkaroon ng yung tunay na dialogue kasi is that you appreciate na hindi pareho yung yung ideas ninyo. Kumbaga kung same like-minded, okay. Kung hindi, okay din. Kumbaga, yun kasi parang masyadong ano ba tawag dyan? Masyadong ang kinis ng maraming mga talakayan, mga usapan sa social media, sa telebisyon. Parang napakakinis ng mga scripts. Kasi nga preset na scripted na Oo, parang ito. Oh, talaga ginagawa nyo rin yun? O kaya, kung medyo good boy talaga si brother o yung mga kasama natin, putang ina, ginagawa nyo yan? Gawin ko nga rin. Natuto. Buti ko sabihin niya gawin ko nga rin. Pero syempre, sabihin niya, ako kasi hindi ko ginagawa yan. Ito kasi ginagawa. Good for you. Pag ganun. At least, meron din siyang may impart na di ba? Oh. Practical tip, no? How not to or how to, something like that. Pero, ayoko lang palagpasin yung part na how to deal with people with quote-unquote messianic complexes or other issues based on experience. Ako ganun eh. And I think from time to time may ganun pa rin naman. Hindi mo kasi nawawala yun basta-basta. There have been people who just became so compassionate and tolerant. Alam nyo, tolerance is not really a bad thing. Tolerance can even save lives. Alam nyo ba yung sinasabi nila na don't deprive people of their butterfly face? Encounter nyo ba yan?
Ay, yung you mean face na PHASE, no? Hindi yung face. Mukha. Hindi. Ipipilay mo yung mukha ng tao. Gagawin mo ba? Kasi naisip yung butterfly na mukha eh. Napakakulay nun. So ako lang yung grotesque dito kasi naisip ko dinaing yung mukha. Sige, ako lang yung gross mag-isip. Anyway, sabi nung narrator, we are just so empathic at times. We have the noblest of intentions to assist people in need. So like butterflies, there are some of us who can really resist assisting people who are really struggling to get out of the cocoon. Pero apparently, yung struggle na yun is necessary for the butterfly to learn to fly. Kasi may parang specific na fluid yata yung cocoon na parang yung puwersa niya para umalis dun sa cocoon will make the butterfly capable of flying. Kasi parang yun yung i-excrete eh. Pero kapag may human aid, pag inassist mo yun, you broke the cocoon para dun sa butterfly na yun, it will not be able any longer to fly. So may mga ganun tayo. So the human may be the somebody na may messianic complex. Pwede rin yun din yung butterfly. Sa experience ko, pag may messianic complex sa isang tao, it's just because that person also wants to be saved by a Messiah. Kasi 'di ba, even the Messiah itself, he saved others but he cannot save himself. Yan ang messianic spirituality. So, tolerance. No matter how difficult the person may get, no, kasi yung sinasabi ni nung Jerome, medyo I beg to disagree dyan. Yung parang you will talk to the person. Naku, lalo na kung traditionalist yan. Putang ina, hindi makikinig sa'yo yan. Tama nga yan, mag-aaway pa kayo, ano? Mag-aay, sos. Gawan ka pa ng vlog. Talaga ba? Siraan ko pa talaga at ipamukha na yung uri ng pamumuhay mo ay mali at hindi naaayon sa katuruan ng ebanghelyo at mapupunta ka sa impyerno dahil sa iyo. Nakakahiya naman sa kanya. Sorry na po. The point there is, you just let them. They'll come around. No, they'll come around. You just show them that there are no enemies here. Minsan kasi, yung mga ganung tao din, parang they have a strong sense of justice na parang if I am just, everyone else is unjust. Parang I should exact the justice that God gives. Parang just tolerate them. After all, they'll come around. If they do not, at least somebody let them. They were able to feel na somebody was a compassionate person towards them. Kasi yung mga yan, may mga strong urges din yan to convert, to really persuade you into abandoning your liberated ways. Well, they are just like that. At some point, who knows? Even Christ himself called the most radical of men. Most radical of men. And he also called the liberal of men, no? Like Matthew. Si Matthew, liberated mag-isip yan kasi he knows what to do in order to survive a very oppressed civilization, di ba? Something like that. Mga practical people, tas you have rigid people. They make the spectrum colorful. Even in your communities, you can be thankful with people who are rigid, who are strict, kasi they remind you of the beauty of the way of life. You be thankful with the people who are a bit considerate and open kasi they make us more attuned with our humanity. Balance lang. Ngayon ang tanong dyan, sino ka naman? Baka naman pagod na pagod ka, kakatingin.
sa style ng iba, then you just imitate whatever you think mukhang gusto kong maging traditional ngayong buwan, but next month gusto kong maging ganito. Hindi. You also find your own style ikaw rin yung magdadagdag ng kulay dun sa spectrum ng community. Exactly. Ako pitch black na tara ko Pitch black. Grasa ako ng komunidad, so and I keep it that way. De charot lang. Sige kayo, anong dyan? Pero tama ka dyan, Sel, no? Kasi yung diversity nga kasi talaga is what really gives color, what really gives life sa isang community, sa isang relationship, sa isang bayan actually. Yeah. So, nagsabi ko na kanina yun nga, yung magaling yung pinoint out ni Russell yung compassionate accompaniment siguro. Ayun. Para maging Compassionate accompaniment. Wow. Kasi pag papabayaan mo lang din, hindi naman nakakatulong sa kanya. So, ayun siguro. First of it all, unawain mo siya. Saan ba siya nanggagaling? Kasi minsan dadagdag natin siguro yung context na baka defense mechanism to ng taong to. Yeah, totoo yan. He wanted to project himself somebody na matapang kasi nga he lost something or napagdaanan niya na may mga naging traumatic sa kanya, so to protect himself he would rather project himself as someone who can assist things better than the others. Kaya ako yung dapat nasa top. May maganda ring nasabi si Russell kanina that these people also needs someone to save them May bahaging ganon. Wala, dyan lang magaling. Marami yung magandang nasasabi pero wala yung magandang nagagawa. Mula ba kanina ito? Parang nung first year ako sa seminaryo. Father, wala naman pong ginawang mali Oo nga. Wala ka rin ginawang tama kasi. Tik na yan. Naalala ko yan. Kasi kung walang mali, walang tamang ginawa, sabi nga ng isang author natin, lukewarmness is also that of the devil Napaka-traditional. Ayun, kasi nga wala kang stand Aha. You have to be compassionate kasi hindi natin alam bakit sila ganun baka may pinagdadaanan tulad nga. Mas convenient kasi mag-judge. Ayun, Exactly. actually yung natin. Kung wala rin naman tayong balak makinig sa kwento nila, we don't judge. Better We don't add insult to injury, di ba? Better shut up. Correct. Bakit si Jesus sumagot kay Pilato pero hindi siya sumagot kay Herodes? Kasi si Pilato nagtanong, quid est veritas? Ano ba katotohanan? Kahit kupal si Pilato, may konting openness Sige nga. Pero anong sabi dun sa account kay Herodes? Wala, hindi siya pinansin. Gusto niya lang ma-verify. Gusto niya lang ma-satisfy yung pleasure niya na makakita ng miracle. So, dun pa lang, di ba? Yung arrogance, yung we can learn so much from the gospel kung anong magandang i-respond kung arrogant yung tao, kung actually, kahit hindi ka believer, marami kang makukuha sa gospels marami kang makukuha sa Tapos hindi naman tayo exegist hindi naman tayo title. Pero maganda yung yung passage right after nun. Tinanong ni Pilato si Jesus, di ba? Ano nga ba yung katotohanan? Anong ginawa ni Jesus? Wala naman, di ba? Tiningnan lang siya. Parang sinasabi in an eisegetical manner na ako yung katotohanan. Kahit lasog-lasog ako, kahit sugatan ako yung katotohanan. So siguro with the facade of this how do you say that? Majestic complex nila, mga ganong superhuman complex nila na parang messianic complex nila. Nagtatago doon talaga yung isang sugatang tao We over-glorify yung truth as someone na parang something na parang it should be well polished and so systematic and minsan yung katotohanan nasa basura totoo. I like that
I like that. Oo. Kasi tama we have the idea of truth in the Greek sense of truth. Sakit ng mga academicians yan. Aletheia, di ba? Na anong term yun sa English? Unveiling, di ba? Parang nandyan na yan, may isang maganda dyan na i-unveil mo lang, tatanggalin mo lang. Magbubunyag, di ba? Pagbubunyag. You uncover, di ba? Which is true in a sense, pero yun nga ang ganda ng sabi mo nung na truth can also be in what we, at least for us, we treat as garbage. We treat as something na everyday Patapon lang, na hindi ganun kahalaga. Naalala ko tuloy yung yung libro, 'di ba, na I know na nabasa na ng marami, yung Little Prince. There's a part there na laging nag-i-insist talaga na laging yung idea ng yung we are doing things na something very big, something very important, very very important things, no? Hindi ko na alam kung paano yung eksaktong formulation dun sa libro. Pero yun laging parang sagot sa kanya ng mga adults na characters, di ba? I'm doing something very important. I'm a king. Great importance. I'm a postman. Sa nag-ano ng poste? Di ba yung yung taga postman, yung taga-sinde. May politika pa, di ba? Yung king. Yung clown. Di ba lahat sila ang sagot nila doon sa Little Prince ay puro I'm doing matters of great importance. Parang yun ata yung yung formulation. But then again, sometimes what matters more, what really matters is not what we treat as of great importance, but yun nga, going back to the Little Prince, that what matters more, what is essential is invisible to the eyes. And sometimes yun yung mga pang-araw-araw pa, yung pa yung nasa basura, di ba? Tinapon ng iba. Tinapon ng iba. Pinulot mo naman, di ba? Best example yun, social media. Ayan. Halimbawa, sa inyo, sige, gamitin natin example yung yung kayo at your expense, no? Mamaya yung akin din. Halimbawa, what is the truth about religious life? Tapos, ang i-glorify natin yung mga ideal na stories. Na parang ever since I was young, I was this, I was raised by a Catholic family, and I grew up in the church, and I never had a girlfriend at all, nor a boyfriend, who knows. And Father Chuchu is now a priest in the ganito. Ang dami nating mga niredact na mga daily struggles, crises, yung mga shittiness, even yung mga struggles and issues ng taong yun. Tapos we glorify it. Na parang, ito siguro yung priesthood. Ito siguro yung religious life. Di ba? Magkakaroon ng false idea. Hindi siya false idea kasi nga we pose it as the truth the letter T, di ba? But the truth idolized actually siguro everything idolized na idea, idolatry in a sense, diba? Totoo, ini-idealize natin yung isang realidad, no, na parang we generalize it na kapag hindi ka mag-fit sa ganitong standard, hindi genuine yung mo. Hindi genuine yung bukasyon mo, hindi genuine yung trabaho mo, hindi genuine yung we always like standards very tayo Olorum ka. Yun, di ba? Olorum ka. And yun, violence yan di ba? Pero yun, we pose it as truth. Nakakalungkot lang kasi marami pa rin sa atin hanggang ngayon. We really suffer from that. Unless we grow as individuals and as a collective, walang mangyayari. Walang mangyayari sa atin. Pero malayo pa tayo doon. Kahit ako, minsan may insecure pa rin ako Kasi 'di ba, 24 years old, may bahay at may sasakyan. Ako 28, may back pain, may anxiety, may puzzle pain.
May rayuma. May, Kompleto na eh. may balding, may baldness. Ganun. Sana naman napunta tong usapang to. Yun na nga, Anyway, kung saan tayo nakapunta. Hindi ko tuloy alam ang ita-title natin dito. Wala kung ano-ano. nagsimula siguro tayo may- sa commitment eh. Mhm. Oo. Commitment, tapos napunta tayo sa mga kadalasang issues. Misconceptions. Oo, Mga misconceptions ng personal No. issues na nag-hamper ng commitment Mhm. Okay. sa exclusive relationships, Mhm. Mhm. sa mga higher level ng commitment tulad ng religious commitment or nationalistic commitment for that matter. Siguro maganda nga kasing na pag-uusapan yung ganyan in such a very informal manner kasi ang sinasabi nga ng mga kaibigan nating masidhi at marubdob ang damdamin eh. Kung kailan, kung hindi ngayon, kailan? Kailan? Kung hindi tayo, sino? Yun talaga yun. Di ba? Ayan, Nandito tayo, nararamdaman natin, naiisip natin, may plataforma tayo, di pag-usapan natin. Diba? Kung may makuha Tama, sila, kung makahanap tayo ng kaaway, at least may makakausap tayong bago. Next time, hindi lang kaibigan natin yung kaaway natin, yung kausap natin, Yung hindi kausap. kwentuhan natin, hindi yung salungat yung pag-iisip, hindi may matututunan tayo a thing or two, di ba? Maganda yun. Mga ganun bagay. Kasi limitado napaka natin, imperfect tayong beings. Kaya we cannot really claim all knowledge and That's true. kaya thank you, Nung Jerome. Maraming salamat din sa inyo sa pagkakataong to makapagdaldal ako. Pero hindi pa to last, no? Tama ba? Hindi pa to ang last, di ba? Magbabalik pa sila ni Brian sa Sure. mga ilang episodes natin. More than willing. Yun. Yun okay nakakuha tayo ng ng verbal agreement May mga witnesses Anyways, actually, yung last nating episode, maraming mga bumati na nagandahan sila dun sa dynamics nga na nag-guest namin kayo ni Brian. Nakakatuwa raw kayo Kahit si Russell nagsabi sa si Russell nakakatuwa kayong kausap eh. So, kaya balik-balik. Yan ang dyan. Nag-enjoy. Para sa mga susunod na May suggestions ba kayo? Magsa-suggestions ba tayo? Sa suggestions pa ba? Ang daming nadaldal, puros na. Hindi, baka meron kayo. Ako wala ako, personally. Ikaw, Ras. Take the floor. Ano to, commitment ba to? Commitment and ano pa ba? And issues that hamper commitment. Issues that hamper commitment. Magpapasa ko kasi pag nag-suggestment ako ngayon, maging hipokrito lang ako. Di ba? Kasi ako may mga issues ako ngayon eh. Di ba? Sa commitment and everything. Di ba? Ito, personal sharing. Meron akong mentor dito at saka kuya. So, syempre, alam niyo kasi ex-man ako eh. Sabi, kukwentuhan kami. Sabi ko, malapit na ako mag-birthday. So, parang ako nag-FOMO. Ba, FOMO ba tawag din? Sabi ko, ano yung FOMO? Tangin ng FOMO na yan. Yung fear of missing out. 28 na ako. Parang wala akong narating. Parang nagsayang na ako ng buhay ko sa seminaryo. Kasi pag inalis mo sa seminaryo, wala eh. Parang ganun ba? Alas kalahati ng buhay mo yun eh. No. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, bumalik ka na lang kasi sa loob. Sinasasayang ka lang ng oras mo sa trabaho mo, sa bumalik ka na sa seminaryo. Kung ayaw mo, mag-anak ka na agad. Diba? Ano pala? Di ba controversial siya pakinggan? Pero nang baka kung may mga willing mag-volunteer. Di ba? So, I'm maximizing the utility of these platforms. Willing mag-sign up. Magpasa lang po kayo ng NBI clearance. Kahit partially damaged pero functional pa rin. Functional citizen. Medyo broken and broke most of the time. Pero yun yung sinabi niya. Diba? Sa point of view ng mga
ng ibang tao parang, grabe naman, parang controversial. Pero sabi niya kasi, it will only worsen if you don't commit into something. Oh, di ba? Grabe Kala na. nyo, Lalim na. Lalim yun, ha? Wala daw suggestment pero nandun na eh. Sa story. sinasabi ni Jerome kasi, yung lukewarmness. Hindi ka pwedeng mainit, hindi ka pwedeng maligamgam. Di ba? Sa Revelation, sinabi, mas malala nga eh. Mga lukewarm, idudura kita, sabi ng Diyos, di ba? Parang yan yung ano, di ba? Yung shinare mo sa akin kanina na ano, na poem ba yun ni ano, ni Khalil Gibran? Oo, ni Khalil. Ganda yun eh. Ano eh. Teka, hanapin ko. Don't live half lives. Diba? Siguro yun na lang. Yun lang impart natin sa mga nakikinig sa atin. Sige, kayo na magbasa. Ayan, nahanap ko. Go. Sabi to ni Khalil Gibran, do not live half a life and do not die a half death. If you choose silence, then be silent. When you speak, do so until you are finished. If you accept, then express it bluntly. Do not mask it. If you refuse, then be clear about it, for an ambiguous refusal is but a weak acceptance. Do not accept half a solution. Do not believe half truths. Do not dream half a dream. Do not fantasize about half hopes. Half the way will get you nowhere. You are a whole that exists to live a life, not half a life. Yam, di ba? Ang ganda. Saktong-sakto to. At ang dami natin na pag-usapan, pero kaya nga hindi ito ang una at huling natin Brian at Jerome. Dapat pala pre, sa susunod may inumin habang nag-uusap tayo. Kaya sa usapang may tama. Diba? mas lalong tatamaan. O sige, kailangan may susunod to habang nandito pa sila. Wine and cheese club. club. Kahit naman nasa Italia eh. Di ba? Pwede naman ito diba? I think pwede naman. Pwede mapagsunduan yung oras. Tama. Sige. Mas masaya yun. Pag nasa Italia sila. So ayun, kung narito pa rin po kayo sa bahaging ito, parang patay. Malamang pag in-upload ni Lennon to, mga 1 hour and 40 minutes na to. Halos 2 oras. Pwede mong 2 part. 2 hours already. Patuloy kami nagpapasalamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin kasi alam nyo namang hindi kami sikat at hindi naman talaga dadami ang listeners nito. At wala kaming pake. Pero dahil nakikinig pa rin kayo, maraming salamat. Kung gusto nyo makisali din, makisawsaw dito sa ganitong klase ng kwentuhan, welcome na welcome kayo. Kung gusto nyo namang nagmamanman at nagmamatsyag lang sa shadows, meron na kaming website sa Tamang Usapan podcast.wixsite.com, W-I-X. Huwag nyo na itanong yung ibang part kasi yung site, madali naman yung i-spell. Tapos, available din sa Apple, sa Google Podcasts, and syempre dito sa Spotify. Ano pa ba? Yung mga inaano natin. Lagi nating Pakirate po kami. Huwag niyo pong kalilimutang mag-rate. At kung meron po kayong suggestion ng mga topic, please comment, no? O kaya email niyo sa amin. Mag-comment kayo. Yes. At saka sigurado naman ako wala pa kayong OnlyFans, ano? Yun ang next. Wala naman, ano. Ayun ay sa sa premium account ito ng Premium Usapan. Ay, teka, bago tayo magtapos, gusto ko rin na gawing parang formal. Kasi ilang buwan na lagi nga na-postpone yung pagpaplano namin ni Russell nung views. Di ba? Gusto ko itong di ba? Formally na-invite si Nung Jerome para if we ever maumpisahan na natin yung mga meetings ng na to join us dito sa sa idea nitong isang community of people that does not necessarily have the same answers but siguro share the same passion on the same questions. Yeah. Magandang ideya yan. Mm-hmm. Tulad na nasabi ni Lennon sa akin. I'm more than willing to be part of it. Ayan, di ba? Meron na tayo 3 lang tayo.
Sa mga gusto pa po, please contact us. Hindi, meron naman tayo mga potential na members pero hindi pa kasi ma-initiate kasi Yung dami oras pang din kasi, yung yeah. Dahil dyan, meron tayo look forward na naman. So, dito na po muna kami at maraming Oo nga, kasi na sobrang haba na. Oo. Correct. Maraming salamat po. Ito po muli si Lennon. Ako si Russell. At kasama nyo po, nakikigulo si Jerome. At ito ang tamang usapan. Usapang may tama. Ayos! Hindi pa rin talaga kami kaya bye-bye.